Wala raw basbas ni Senate Minority Floor Leader Juan Ponce Enrile ang pagpirma ng dati nitong Chief of Staff na si Atty. Gigi Reyes sa mga dokumentong nag-divert ng kanyang PDAF papunta sa mga NGO na iniuugnay kay Janet Lim Napoles. Ayon po yan sa Legal Counsel ni Senador Enrile. Ang kasalukuyan naman direktor ng Technology Resource Center na isa sa mga pinakakasuhan ng plunder, itinuturo ang dating pinuno ng ahensya. May report si Cara David. Sa transmittal letter na ibinigay ng NBI sa Ombudsman, sinabi ng whistleblower na si Ben Hurluy na tumanggap umano ng aabot sa 172.8 million pesos si Senator Juan Ponce Enrile mula sa PDAF na pinapadaan sa mga NGO ni Janet Lim Napoles. Ang tumanggap at pumirma umano para sa kanya ang dating Chief of Staff ni Enrile na si Atty. Gigi Reyes. Pero ayon sa Legal Counsel ng Senador, hindi maaaring idawit si Enrile sa mga dokumentong pinirmahan ng kanyang dating Chief of Staff. Wala raw basbas ni Enrile ang pagpirma ni Reyes at pag-divert nito ng PDAF sa mga Napoles NGO. Ano mang ginagawa ng agent o ng kanyang tauhan na taliwas sa kanyang utos ay labas sa kanyang kapangyarihang iginawad. Kung ito man ay illegal o kriminal, ay mananagot yung empleyado o tauhan na sumuway sa batas. Pero hindi si Senator Enrile. Ay hindi Senator Enrile. Wala po tayong criminal liability because of command responsibility. Noong nakaraang buwan pa raw umalis ng bansa si Reyes at ayon sa kampo ni Enrile, wala na raw silang komunikasyon sa kanya. Enero ngayong taon naman nang magbitiw si Reyes bilang Chief of Staff ni Enrile. Bukod kay Reyes, tumatanggap din daw ng pera para sa mga senador ang isang Ruby Tuason. Ayon kay Luis, staff daw ito ni na Senador Enrile at Senator Jinggoy Estrada. Pero parehong itinanggi ni na Enrile at Estrada na staff nila si Tuason. Matagal na raw nag-resign si Tuason bilang appointment secretary noon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Dawit din ang isa pang staff ni Estrada na si Pauline Labayen. Pero ayon sa opisina ni Estrada, matagal na raw itong nag-resign. Si Attorney Richard Cambe naman daw ang tumatanggap ng pera para kay Senador Bong Revilla na idinawit din sa pork barrel scam. Pero matagal na raw on leave si Cambe. Kasama rin sa reklamong isinampa ng DOJ ang ilang opisyal ng NABCOR, NLDC, ZREC at Technology Resource Corporation o TRC. Nanindigan ng kasalukuyang pinuno ng TRC na wala siyang kinalaman sa pork barrel scam. Ayon kay Dennis Cunanan, Deputy Director General lang siya noong 2007 hanggang 2009 at lahat ng desisyon ukol sa PDAF ay nanggagaling daw kay dating TRC Director General Antonio Ortiz. Kaya nga raw nang siya na ang naupong pinuno ng TRC, ipina-blacklist niya ang mga NGO umano ni Napoles. Tinutuntun pa ng GMA News si Ortiz sa ngayon. Malinis yung konsensya natin, una. Pangalawa, yung mga naging aksyon natin nung tayo naupo Director General will speak for itself na hindi tayo nagpabor o nagkonsinte o nangalaga or nakinabang. Ayaw pang magbigay ng pahayag ng NLDC, hindi pa raw kasi nila natatanggap ang formal na reklamong isinampa ng DOJ. Sinisika pa rin ng GMA News na makuha ang pahayag ni na dating NABCOR President Alan Javellana at dating ZREC President at ngayon Agriculture Assistant Secretary Salvador Salaco. Pero sa Senate hearing nung nakaraang linggo, sinabi ni na Javellana at Salaco pinadaan lang daw sa kanila ang pondo at mismong mga mambabatas daw ang namili ng NGO. Cara David, GMA News.